So mga tol, alam na nga po ng karamihan, bagamat tinalo po ni Japanese Seiya Tsutsumi si future Hall of Fame Nonito Donaire Jr. sa laban nila nito lang nakalipas na Miyerkules via split decision. Ibinasag naman po ni Nonito Donaire ang ilong ni Tsutsumi. Humarap po itong si Tsutsumi sa presscon at inamin na nabasag ang kanyang ilong. At kahapon nga lang mga tol, nagpagamot na si Tsutsumi at nakita ng doktor na basag talaga ang ilong ni Tsutsumi. Humarap nga po ulit ito sa presscon at sinabi ni Tsutsumi na napol daw ang ilong niya. Kumabila daw ito. Uminom pa nga po ng gamot si Tsutsumi habang kapanayam siya ng mga media. At kahit isang araw na ang nakalipas matapos ang laban nila ni Donaire, patuloy pa rin ang pagdurugo ng ilong niya. Pinagbabawal siya ng doktor na magsuot ng shade at tumawa ng malakas. Pero sa presscon, habang sinasabi niya yan, natawa siya ng malakas kaya sumakit lalo ang ilong niya. Pero ayon naman po kay Tsutsumi mga tol, wala naman dapat daw ikabahala ang mga fans niya dahil sa mga susunod na linggo magiging okay na daw ang ilong niya. Plano ni Tsutsumi na makipag-unify sa ibang kampyon at kung di mangyari yan, willing daw siyang kalabanin si Kasoto Ioka sa Bantamweight Division. Kapag umakyat daw itong si Kasoto Ioka sa Bantam, mas exciting daw yan kapag si Ioka ang makalaban niya. Sa kabilang banda naman mga tol, 8 araw na lang, laban na ni former 3 Division World Champion General Casimero versus Japanese Tomishikushi na gaganapin sa bansang Japan. Nagbigay nga po dyan ng prediction ang tumalo kay Casimero nito lang October na si Konosuke Kameda. Bungad nga po ni Kameda mga tol, tinalo daw niya pareho itong si Casimero at Tomishikushi. Sa mga hindi po kasi nakakaalam, nakalaban na ni Kameda itong si Tomishikushi taong 2018 noong nag-uumpisa pa lang itong si Kameda sa professional. Pangatlong laban pa lang niya noong talunin niya itong si Tomishikushi. Kaya alam ni Kameda kung ano yung kakayanan ng dalawa. Para kay Kameda, pabor daw siya kay Casimero 100%. Wala daw kasi kahit anong suntok itong si Tomishikushi at physical weak daw ito. Bukod dyan, mahina din daw ang loob nito. Kilalang kilala daw niya si Tom dahil nakalaban na daw niya ito. Kapag tinamaan mo nga daw ito sa muka, mukhang iiyak daw ito. Kaya kahit anong paraan daw ang gawin ni Casimero sa laban kay Tom, mananalo daw si Casimero. Ang prediction nga daw ni Kameda, knockout daw itong si Tomishikushi kay Casimero sa round 3. As a boxing fans naman daw, ang gusto ni Kameda na makita na maglaban ay itong si Casimero at Luis Nery. Yan daw ang may sense na laban para sa kanya. Ayaw nga daw niya matalo itong si Luis Nery kay Casimero, pero ang totoo, may chance daw si Casimero dito kay Luis Nery. Kaya papabor pa rin daw siya kay Casimero kung maglaban daw si Luis Nery at Casimero. Mas malakas nga daw sumuntok si Casimero kaysa kay Luis Nery. Mas ramdam daw kasi niya yung lakas ni Casimero. Mas malakas pa nga daw yung suntok ni Casimero kaysa kay Luis Nery. Mas ramdam daw niya yung lakas ni Casimero kumpara kay Nery. Hindi lang daw talaga tumatama yung suntok ni Casimero sa kanya ng direkta, pero kahit na nasasalag daw niya yung suntok ni Casimero, ramdam daw niya yung bigat. Kung tumatama nga lang daw yung mga direktang suntok ni Casimero sa kanya, yun daw ang tatalo sa kanya. Kaya inutakan ni Kameda itong si Casimero, hindi nakipagsabayan, dumistansya at kumakaunter lang. Sa ibang balita naman mga tol, naganap na po ang final weigh-in sa pagitan ni Jake Paul at Anthony Joshua. Kapwa po nila nakuha ang weight limit na napagkasunduan, ang 245 pounds limit. Tumimbang po itong si Anthony Joshua ng 243.4 pounds, habang tumimbang naman si Jake Paul ng 216.6 pounds. So bukas na po ang bakbakan, nagaganapin sa Amerika. So kayanin kaya ni Jake Paul ang lakas ng natural heavyweight at former world champion na si Anthony Joshua? Ano sa tingin nyo mga tol?